So yun na guys, good morning, good afternoon, and good evening po muli sa inyo lahat. So ito muli ang inyong lingkod, Batang LU, and tayo ngayon nandito para magbigay na naman po ng isang panibagong reaksyon. So bago tayo mag-umpisa, happy Monday po sa inyong lahat, and mag-ingat pa rin dahil maulan pa rin na tuloy-tuloy po ano. And kung kahapon po ay nabigyan natin ng reaksyon, yung statement ng isang sponsor doon po sa napaka-controversial na pagkikita muli ng dating love team po ano. At ngayon naman ay bibigyan naman po natin ng reaksyon ang statement naman ng pangalawang sponsor. So yan. So bakit natin ginagawa to guys? And wala naman po tayong hangad para palakihin ang mga controversies, kundi para malaman natin kung magtutugma nga ba ang statement ng dalawa na sponsors o kaya alin sa kanila ang mas detalyado sa kanilang mga statements. So yan guys, so samahan po rin niyo ako hanggang dulo ng video na ito. And bago tayo mag-umpisa, syempre, huwag kalimutang pindutin yung like button. And of course, patuloy lang natin suportahan palagi ang buong Team Kalingap. So yan. So ano pag gagawin natin? Huwag na natin patagalin to. So tara na, let's go. Magandang araw po sa ating lahat. Lilinawin ko lang po ang pangyayari sa EDSI noong August 8, Sabado po yun. Ganito po yun, nag-start po ito nung una ko pong pagpunta ng Daet noong July 7, sa una ko pong pagkikita kay Bian. Kasi po, noong nandoon po ako noong July 7, iniyaya ko po siya na kumain sa labas. Kaso po, nung time na yun, marami po siyang schoolworks, kaya hindi siya pumayag. Ang sabi niya lang sa akin, tita, next time po, pagbalik ninyo, sasama na po ako sa inyo. Promise. So yun guys, no, so far pareho naman ang statement yung dalawang sponsor na dati nagpunta pala sila doon and gusto nilang mailabas si Viancy para kumain, but sa kasawang palad ay busy, maraming gawain, schoolworks itong si Viancy, at sila ay pinangakuan na pagbalik nila ng Daep ay siguradong sasama na si Viancy. At ito na nga guys, no, and kung kung siguro nagtatanong kayo kung bakit kinoveran ko or bliner ko yung itsura ng mga sponsors. Siyempre guys, hindi naman po sila mga influencer, mga pribadong tao. So kahit konti, no? Kahit konti, mabigyan naman natin sila ng protection. And if ever na may magrereklamo tungkol sa kanila, madali naman po sila sigurong mahanap, no? Kumbaga, marami naman diyan, mga pagtatanungan. So, tuloy natin to. Yan po ang sabi sa kanin Bian. Kaya ang ginawa ko, nung nasa Manila na kami, sabi ko kay Ate Labi, maging way ito na magpag-usapin natin silang dalawa. Kasi sabi ni Bian, sasama na siya sa akin, nag-promise siya eh. Tapos ang ginawa ko, kinontak ko si Ed, sinabi ko. So yun na, kumbaga itong sponsor number 2, tawagin na lang natin sponsor number 2, itong nire-reactionan natin ngayon, and sponsor 1, yung nauna kahapon, no? So, ito pa lang si sponsor number 2, siya yung, sabi na natin, nag-convince kay sponsor 1 para bumalik ulit sila sa Daet para makausap at makasakaling mangyari yung kanyang hinahangad. So, tuloy. Balik natin konti guys ha. Meron tayong nalagpasan eh. So, yan. Sinabi ko, Eds, kung sakasakali bang bumalik ako ng Daet at mailabas ko si Bian para kumain, sasama ka ba? Ang sagot ni Eds sa akin, parang nga siya nag-aalangan pa eh. Ang sagot niya sa akin, basta tita sa akin sa ikabubuti ng lahat, at yung willing si Bian na makipag-usap sa akin. Yun ang So yun na nga, no? So almost the same sa statement ng sponsor number 1, itong sponsor number 2 statement po na kinontak si Kalingap Edu at nagsabi nga sila na kung okay lang, na kung pwede na pupunta sila sa Daet at pag-uusapin nga sila. Okay? And kagaya na sabi ni sponsor number 2 na mukhang nag-aalangan pa si Kalingap Edu sa kanyang kasagutan, at nasabi nga ni Papa Eds
na kung sa ikabubuti ng lahat at saka kung sakaling papayag si Biancy. So, ibig sabihin dito guys ay ina-expect din ni Kalingap Edu siguro, no? And sure, sure pala, sigurado pala. So, ina-expect niya na nakausap itong dalawang sponsor, si Viancy, para makipagkita or magkausap sila. Kaya nangyari yung controversy na yan. So, doon na tayo sa kasunod, no? Sabi niya. Ngayon, pumunta ako ng diet August 7. Nung Okay. kinabukasan, pumunta ako sa bahay ni Nabian para yayain nga siya na lumabas. Kaso wala siya, nasa school daw kasi maraming ginagawang school works. Ang sabi ko sa mama niya, hintayin na lang po namin siya. So, yon hindi nila inabutan si Viancy sa bahay nila. Dumating siya before 12 dahil maraming ginagawa sa school, and inantay nila. So, yan. Ang kausap nila ay yung mama ni Viancy. So, tuloy. Tapos dumating siya ng bago mag-12. Nung Okay. dumating siya ng bago mag-12, niyaya ko siya na kumain sa labas. Ngayon, sabi niya sa akin, saan po tayo kakain? Sabi ko, ikaw na yung pumili kung saan mo gustong kumain. Tapos sabi niya, sa Mangkamagong po. So, yun. At pagdating nga ni Biancy ay niyaya na nga po nila na kumain sa labas. At nagtanong si Biancy kung saan sila kakain. And itong sponsor ang mismong nagbigay ng ano kay Biancy na kung saan yung gusto ni Biancy na kumain ay doon sila pupunta. At nasabi nga ni Biancy guys na sa Mangkamagong. Yun yung pinili ni Biancy. So, ano kasunod? Sabi ko, sige, tayo doon. Tapos sabi ni Taybiran, sino maghahatid sa inyo? Sabi ko, magta-tricycle na lang po kami papunta doon. Sabi ni Taybiran, ihatid ko na lang kayo. So, ganun pala nangyari, no? Ito kasi talagang mas detalyado to, ano? Kasi, nagtanong pa pala yung si Biran kung sino maghahatid sa kanila dun sa Mangkamagong. And nasabi nga ng sponsor na magta-tricycle na lang daw sila at doon na nag-offer si Biran na siya na ang maghahatid sa kanila. So, wala po palang nangyari na basta, na basta na lang sinundo si Biancy tapos wala na. Parang yung kwento ng iba. So, ito, mas detalyado talaga at mas kapanipaniwala kasi napaka unbelievable yung kwento ng iba na basta na lang sinundo si Biancy, walang sabi-sabi, walang paalam sa magulang, basta sinundo. Ganun lang yung kwento ng mga unang lumabas. So ito mas detalyado. Okay, tuloy. Tapos mag-tricycle kayo ni Ate Labi, tapos si Bian at si Tinay sa motor. Napunta kami doon kung saan sa area naroroon ang gusto ni Bian na kainan. So yun na nga. So sumakay sila sa tricycle ni Biran, and si Biancy naman tsaka si Tinay magkasama dun sa motorsiklo na dilaw itong si Biancy, at pumunta nga sila dun sa gusto ni Biancy kung saan sila kakain. So, yan. Tapos nun, ang pagkakamali ko doon, di ko na ulit sa pamilya ni Bian na si Ed. Teka. Medyo questionable to guys ha. Ulitin natin. Ulit. Pagkakamali ko doon, di ko na ulit sa pamilya ni Vian na si Eds ay darating sa area at di ko rin inulit kay Vian na si Eds ay paparoon. Okay. So, napakinggan niyo po yung statement ni sponsor number 2. Ang sabi niya dito is ang pagkakamali daw niya is hindi niya naulit or inulit na sabihin sa mga magulang ni Biancy at kay Biancy na parating din si Eds. Pag sinabing hindi na ulit, it means nagsabi na siya beforehand. So, kung nasabi niya beforehand at hindi na niya naulit, siguro may idea na sana yung mga magulang ni Biancy at saka si Biancy. Siguro may mali doon sa statement na ito, no? Kasi kung nasabi na niya before, ay hindi lalabas na parang na-set up. It's okay kung hindi na niya naulit na sabihin,
Kasi okay na yun. May idea na sana yung lahat-lahat po, na talagang darating din si Kalingap Edu. May mali doon. Okay, okay, okay. Pasensya na sa sponsors kung ki-questionin ko ito, Siguro mali yung pagkakasabi na hindi ko na naulit sa magulang ni Biancy at kay Biancy na parating si Eds. So ulitin natin guys para marinig nyo ulit, no? So ulit. Okay, sana ba yun? So ito. doon. Sabi ni Taybiran, ihatid ko na lang kayo. Tapos, mag-tricycle kayo ni Ate Labi, tapos si Bian at si Tinay sa motor. Nagpunta kami dun kung saan sa area naroroon ang gusto ni Bian na kainan. Tapos nun, ang pagkakamali ko doon, Yan. di ko na ulit sa pamilya ni Bian na si Eds ay darating sa area at di ko rin inulit kay Bian na si Eds ay paparoon. Tapos, So it means, kung nasabi na niya before, hindi na sana nagtaka yung dalawa, no? Kumbaga, hindi na nagulat si Biancy na biglang na dumating din si Eds dun sa kainan na yon kung nasabi na before, prior sa pagkikita nila na ito, no? So, para sa akin, pasensya na, pero questionable yung part na yon, no? Or nagkamali lang ng sinabi itong sponsor number 2 sa kanyang statement dito. Well, yun yung nasa video. So, yun yung nare-reaction na po natin. So, yun na yun. Yan yung questionable number 1 para sa akin. So, tuloy natin. ang alam ni Eds, alam ni Bian na darating siya. So, ang alam ni Eds, alam din ni Biancy na darating si Kalingap Edu. Kumbaga, mas so pareho silang pareho, both sides, si Kalingap Edu at saka si Biancy, pareho silang walang alam. Pareho silang walang alam na pagtatagpuin sila, So yun, malinaw. Kasi unang-una nung kinausap nila si Kalingap Edu, na kung po pwede ay imimit nila si Biancy kasama nga itong mga sponsors, ang sagot ni Kalingap Edu at nasabi nga ng sponsor number 2 na nag-aalangan pa si Kalingap Edu sa kanyang sagot. Pero nasabi niya na kung okay kay Biancy ay walang problema. Sana, Di okay din sa kanya. Of course, siyempre, lalaki yun para magkalinawan. So, ganun. At yun na nga, ando na. Tapos nung maihatid kami ni Taybiran, umalis na siya. Pero ang usapan namin ni Taybiran, babalik siya para kaunin kami ng mga 2. So may usapan sila may usapan sila ni Biran na babalikan sila ng 2:00. So it means pagdating ng 2:00 tapos na silang kumain siguro, no? So okay. Tapos di umalis na si Taybiran. Nung Umalis nasa area na kami at nakain, kinontak ni Ate Lavi si Eds kung nasaan kami para nga magkausap sila. Ngayon, nung dumating si Eds, nagulat si Bian. So yun na. Nung nandun na daw sila sa kainan guys, ay kinontak ni sponsor number 1, si Papa Eds, para masabi kung nasaan sila. Okay, so same statement pa rin sila ni sponsor number 1 dito sa part na ito, no? Kinukuha niya yung susi kay Tinay, pero umupo si Eds at sinabi niya, kinamusta niya Okay, wait lang. Ulitin natin, medyo may nalagpasan tayo. Di umalis na si Taybiran. Nung nasa area na kami at nakain, kinontak ni Ate Lavi si Eds kung nasaan kami para nga magkausap sila. Ngayon, nung dumating si Eds, nagulat si Bian. Kinukuha niya yung susi kay Tinay, pero umupo si Eds at sinabi niya, kinamusta niya si Bian. So yun na nga, pagdating ni Kalingap Edu ay nagulat si Biancy. And ang reaction ni Biancy is kinukuha daw niya yung susi ng motor kay Tinay. Pero pag upo ni nakaupo pa itong si Kalingap Edu at kinumusta niya si Biancy at nakapag-usap pa ng kaunti. So tuloy natin to. Anyway, same statement pa rin sila ni number 1. Kinamusta niya si Bian, nagkausap sila ng konti.
Tapos nung makuha ni Bian ang susi kay Tinay, lumabas siya. Nung lumabas siya, na siyempre natatakot naman ako kung anong mangyari sa kanya, kaya pinigilan ko siya. Okay, so nakuha nga ni Biancy yung susi kay Tinay. At nung lumabas si Biancy, ay pinigilan ng sponsors dahil natatakot sila kung ano mangyari kay Biancy po. So tuloy, Kasi mataas pa ang emosyon niya. mataas daw yung emotion. Of course. Of course, mataas talaga emotions nila. Pareho yan. Sa tagal ba naman na na hindi nagkita ng harap-harapan at napakaraming nangyari na mga issues. Natural, tataas talaga ang emosyon. Hindi lang si Biancy natural, ganun din sa lalaki kay Kalikap Edo, no? Normal 'yon. So tuloy. Paliwanag ako sa kanya, nagsorry ako sa kanya, tapos Mhm. yumapos ako sa kanya, niyapos din niya ako, tapos sabi ko, Okay, nagpaliwanag siya. Okay. Nagkayakapan, nagkayapusan. Okay. sorry talaga. Tapos yun, okay Sorry. na ang lahat, nagpicture-picture pa nga kami eh. Tapos Uy, so naging okay ang lahat after mag-sorry itong sponsor. At nagpicture-picture pa raw sila. Nako, asan kaya yung picture na yan? Hingin nga natin. niwayapos din siya sa akin eh. Tapos sabi ko, biyan tayo sa Kubo. Tapos nung, nakita kong tricycle nila, pupunta doon. Sabi ko, naisip ko, saan to? Pero hindi So, niyaya niya si Biancy papunta sa parang ganun lang yun eh. Kubo or Kuba or Kobe. So, and then nakita niya yung tricycle na paparating. Hindi ko alam kung saan paparating, saan papunta, or what. Kasi may kasunduan naman sila na 2:00 ang pagsundo sa kanila. So, tuloy. ko na, hindi naman siya tumigil. Kaya, diretso, akala So, hindi tumigil yung tricycle. It means baka may pupuntahan na iba. Okay? ko may pupuntahan lang kung saan. Tapos nagpunta Okay. kami, sabi ko, biyan, dito tayo. Nung nasa sabi ko, dito tayo sa Kubo. Nung nasa Kubo na kami, So, yun, kubo. Tama nga, kubo. So, nagpunta sila sa isang kubo. Hindi ko alam kung saan yung kubo na yan. Pero sila, alam nila, kayo din siguro na taga doon, sa lugar na yon, alam na alam nyo kung saan yan. So, tuloy. lumabas si Eds. Nung lumabas si Eds, umupo si Bian dun sa kanyang motor. Okay, so lumabas din sa kainan si Kalingap Edu. And then, nung makita ni Viancy, ay umupo siya doon sa kanyang motor. Tama ba? So, tuloy. Tapos Eds, kasi sa tagiliran ng motor, meron dun parang bato na Okay, umupo rin si Kalingap Edu doon sa tabi or harap ni Viancy. Si Viancy nakaupo sa motor. Si Kalingap Edu umupo rin sa tabi. Hindi naman pwedeng tabihan dahil motor yon. Siguro, doon lang sa tabi. At yung sinasabing bato para sa paglilinaw ay tawag po kasi ng iba sa semento ay bato. So minsan hindi nagkakaintindihan diyan sa part na yan po ang normal na tawag kasi diyan, semento. Ang tawag naman ng iba diyan, bato. Yung iba kasi kagaya ng karamihan, pag sinabing bato, yung stone talaga, no? So para mas malinaw. So tuloy natin. parang doon umupo si Eds. Ngayon, nagsasabi si Eds ng kanyang saloobin. Tapos si Bian, tingin-tingin ako sa mukha ni Bian kasi tinitingnan ko kung ano itsura ba niya. Sa tingin ko naman, siya, nakikinig talaga siya kay Eds. Kaso nga lang, may nasabi si Eds siguro na hindi nagustuhan ni Bian. Okay, doon na tayo sa part na na pag-upo ni Kalingap Edu, nagsalita siya, nagpapaliwanag daw kay Viancy until such time na may nasabi itong si Kalingap Edu na parang hindi nagustuhan ni Viancy. Kung ano man yon ay hindi naman sinabi sa video. Sila na lang ang nakakaalam kung ano man yung hindi magustuhan. Normally, maraming hindi magugustuhan dyan kapag napag-usapan ng issues, kung issue ang pag-uusapan, ay ganun talaga. So, tuloy natin guys. Umano siya, tumayo. Nung tumayo din si Eds. Tapos, tumakbo siya papunta sa kalsada. Okay, tumayo si Biancy, tumayo rin si Eds, tumakbo si Biancy, papunta sa kalsada,
tumakbo rin si Ed, sinundan siya. Ang ginawa ni Eds kasi nasa gitna na si Bian, inano niya, itinabi niya ng, kumbaga, na kinabig niya papunta sa tabi. Ngayon, So, yun, nakarating nga sa kalsada. And gitna na yun ng kalsada, guys, ha. Okay, so ang ginawa ni Kalingap Edu ay kinabig. Kinabig ba yung sinabi niya? Ay, hindi naman pwedeng tinabig. So, kinabig siya, siguro, kasi inalalayan na itabi sa tabi ng kalsada itong si Beyonce kasi delikado. Daanan ng sasakyan po yan, hindi yan tambayan. Okay? So, tuloy. sana susunod ako, kaso si Bian nakangiti. Kaya, Uy, yun na. So, narinig nyo? Okay, ulitin natin. Okay? Bian, inano niya, itinabi niya ng, Yun, kumbaga, itinabi. na kinabig niya papunta sa tabi. Yun, kinabig. Papunta sa tabi. So, inalalayan. Kinabig means kinabig. Okay? Ngayon, sana susunod ako, kaso si Bian nakangiti. Kaya, So, susunod daw sana si sponsor number 2 sa dalawa. Kaya lang nakita daw niya, si Viancy ay nakangiti. Nakangiti. Okay, 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 okay. So, tuloy. Bakit nakangiti? kumbaga, para akong nanonood ng, ng call nila, part 100, dahil kinikilig Para daw siya nanonood ng teleserye nila dati na part 100 dahil parang, wait, ulit. ng, ng call nila, part 100, dahil kinikilig ako, dahil sila, takbo dito, takbo dyan. Nakita ko naman na ang tricycle nasa sa dulo, sila natigil, natakbo, natigil, ganun. So, para palang eksena, talaga ang nangyari, guys, no? Okay. Yung una, hinabol ni Kalinga Pedro si Viancy at susunod nga sana itong sponsor number 2. Kaya lang nakita niya, nakangiti. So, parang teleserye nga daw, part 100, at medyo kinilig siya. Siyempre, ano? Nakangiti kasi, kaya medyo kikiligin talaga, sponsor number 2. And then, ganun. Ang, kumbaga parang paulit-ulit, takbo, tigil, takbo, tigil. Kumbaga, para mga batang naglalaro. Habulin mo ako, habulin mo ako. Parang ganun, ang eksena. Imagination ko lang yun, guys, ha? Yung, sinabi ko na parang mga bata na naghahabulan, yung habulin mo ako, habulin mo ako. Akin lang yun. Ang statement ng sponsor ay ito para mas malinaw. Ulitin natin. Ng call nila, part 100, dahil kinikilig ako, dahil sila, takbo dito, takbo dyan. Nakita ko naman na ang tricycle nasa sa dulo, sila natigil, natakbo, natigil, ganun. So yun, natigil, natakbo, natigil, natakbo. Tapos nakita niya yung tricycle nasa tabi. Okay? So it means pagka yung tricycle nasa tabi, malamang nandun na yung tatay ni Viancy at that time na nangyayari yung eksena na yun, no? So, tuloy. Tapos, nakita ko sumakay si Bian ng tricycle. Ayun, so nakita niya na sumakay si Bian sa tricycle. So, ano pa? Sakay siya ng tricycle. Ang tricycle, pumunta pabalik sa amin. So, ang tricycle, papunta, pabalik daw sa kanila. So, medyo nakalayo pala sila, no? Kung ganun yung eksena. So, tuloy. Pumunta siya pabalik sa amin. Dahil nasa sa likod ng sasakyan ni Eds ang motor ni Bian. Okay, kaya pabalik yung tricycle sa kung nasa saan itong mga sponsors. Kasi nga daw, yung motorsiklo ni Biancy nasa may bandang likuran ng sasakyan di Kalinga Pedro. Siguro ay kukunin. So, tuloy. Siguro hindi nila makita ang susi, kaya umalis na lang sila. Okay, hindi nakuha yung motorsiklo. So, hindi nila makita yung susi. Kaya umalis ulit sila. So, kasama na si Biancy doon siguro, no? Kasi nakita, sumakay So, tuloy. Ginawa namin, sumunod kami. Nung nakasunod kami, nakita namin, pabalik yung... Okay, so sinundan nila. Tapos nung sinusundan na nila, ay nakita nila, pabalik ulit yung tricycle. So, parang eksena talaga to. Yung yung tricycle ni Tay Biran. Tapos sabi ni Eds, Tay, nasan po si Bian? Hindi sumagot. Sinundan. So, may nangyaring ganon. So, nagkasalubong
malamang nagkasalubong kasi papunta sina sponsor kasama si Kalingap Edu at bumalik yung tricycle. So, nagkasalubong. At itong si Kalingap Edu ay kinausap pa niya si Biran at tinanong daw kung nasaan si Biancy. Aba, bakit biglang nawala sa tricycle itong si Biancy? Hindi nakita. So, tuloy. uli namin. Tapos tumigil sila dahil kukunin yung motor. Bumaba So, kaya sila bumalik, kaya bumalik yung tricycle para kukunin yung motor. Kasi may iiwan dun eh. Dahil wala na rin yung sasakyan ni Kalingap Edu. Umalis na sila kasama yung sponsors. So, ito, tuloy. kapatid ni Bian. Tapos sabi ni Esther, sorry Okay. po, hindi rin siya pinansin. Umalis Okay, so nakapag-sorry pa pala. Nakapag-sorry pa pala si Kalingap Edu. At yung una na eksena na nagtanong si Kalingap Edu kay Biran, tsaka yung eksena na nag-sorry siya kay Biran, pareho na hindi siya pinansin. Hindi pinansin ni Biran si Kalingap Edu. Okay? Understood. Okay, tuloy. sumunod kami. Tapos nung sumunod kami, sabi ni Ed sa amin, tita, mag-sorry na lang po kayo sa family at isorry niyo na rin po ako. Okay, so yun na. At talagang sinundan nila yung tricycle. Papunta siguro doon sa bahay ni na Biancy na ito, ano? Ano na eh. Tapos, sabi ni Kalingap Edu daw sa kanila, sinabi niya sa dalawang sponsors na mag-sorry sila sa magulang ni Biancy at ipag-sorry na rin nila si Kalingap Edu. So, tuloy. Nasusundan niyo ba, guys? So, tuloy. Po kay Bian. Tapos pumunta kami sa bahay niya, sabi ni Eds, ibababa ko na lang po kayo sa kanto. Okay, so ganun na nga nangyari. So, ibinaba sila ni Kalingap Edu sa kanto. Okay? So, tuloy. Papunta ka na, Bian. Tapos nung ibinaba kami sa kanto, nasa unahan namin si Tibera na naglalakad, nagpapasok. Okay, so nung ibinaba sila sa kanto, nasundan pa nila si Biran naglalakad. Okay, saan ba kanto yan? Kung yung kanto doon mula sa highway, medyo malaylay ng kaunti yon. Anyway, may kanto pa naman na mas malapit doon, no? Yung banda kina Dr. Love at Red Saint, parang, meron ba? Meron. Doon sa may internet shop yata. Okay, so tuloy. Ano nila si Viran at kinausap pa nila habang naglalakad sila, ano. So, tuloy. Kami, nag-explain kami, papaliwanag kami. Ganun din si Tibera, nagpapaliwanag din siya ng kanyang saloobin hanggang makarating kami sa bahay nila na So, yun, habang naglalakad sila, kasama na si Biran, ay nagsasorry sila. And ito namang si Biran ay nagsasabi din na kanyang saloobin, no? Hanggang sa makarating na sila sa mismong bahay. So, ito, tuloy. nagsorry din ako kay Nayansel, nagpaliwanag ako, tapos nagyakapan Okay. kami, tapos nagkamay kami ni Tayberan, tapos So, yun na. So, nagsorry siya kay Hansel, nagyakapan sila, at nakipagkamay siya or sila, okay, kay Biran. So, what's next? sabi ko nasan si Bian, tapos minuksan niya ang pinto ng kwarto ni Bian para sabihin sa akin na nandun si Bian. Pumasok So, yun na. At tinanong nila kung nasaan si Biancy. So, andun nga sa kwarto. So, maaari, pinakyat na sila. Okay? So, yun. ako sa kwarto, nakita ko naman si Bian nakahiga. Tapos, ko siya, niyakap ko siya, sabi ko, sorry na, nag-iyakan pa nga kami ni Bian dun eh. Tapos sabi ko, sorry na talaga, nag-explain ako sa kanya. So, okay. Same story doon sa sponsor number 1 na niyakap niya si Biancy, nagkasoryhan. So, yun. Ganon. Di ba? So, tuloy natin. Tapos nung nakatapos yun, sabi niya, basta tita, wag mo nang ulitin ha. Tapos sabi niya, ipahatid ko na lang kayo kay Tay. Sabi ko, wag. So, yun. Dumating na sila sa point na nagsalita na si Biancy na sinabi daw na, tita, basta wag nyo nang uulitin ha. And nag-offer si Biancy na ipahatid sila ulit kay Biran. Maaring doon sa may kanto na may dumadaan na masakyan siguro. So, what's next? Kasi nandiyan dyan si Ed sa kanto. Tapos noon, Okay. So, yun ha. Tama nga yun.
Pero sinabi ng sponsors na huwag na daw at sinabi nila na huwag na kasi nandoon daw si Kalingap Edu sa kanto na naghihintay. So talagang ano pala, alam din. Parang doon sa part ng sponsor one kasi, siguro hindi na lang niya naikwento ng buo. Pero gano'n din naman na naghintay si Kalingap Edu doon sa may kanto. No, mas detalyado nga lang 'to. Itong sponsor number two kung magkwento. Kumbaga parang ano, kung pakikinggan mo lang ito ng tuloy-tuloy, para kang nanonood lang din. No? So, tuloy. Nung lumabas kami ng kwarto, sabi ni Tayberan, ay hatid ko na lang kayo ng tricycle. Sabi ko, wag na po tayo kasi si Eds nasa sa kanto po, hinihintay ka. So, yun. No? Nung palabas na sila sa kwarto at nag-offer naman si Beran na ihatid sila sa kanto. At sinabi nga na huwag na dahil andun si Kalingap Edo at naghihintay. So, ano pa? Tapos yun, kwentuhan uli kami, nagpaliwanagan uli kami, nagsarahan uli kami. Tapos Mhm. kumamay ako kay Taybiran, yumapos ako kay Nayansel, yumapos uli ako kay Vivian. Nung nasa may gate na kami, kumaway pa sila si Nayansel, si Vivian na nakatawa na lahat ay okay, lahat ay okay. So, yun na. Bago sila lumabas ng bahay, ay naulit yung eksena. Nagka-sorryhan, nagkayakapan. Biancy, Hansel, and Biran nakipagyakapan sa sponsors, and paglabas ng gate ay kumaway pa raw sila yung pamilya at okay na sila. So yun, kumbaga umalis sila doon na nagkaintindihan, nagkapatawaran. So what's next? Na okay kami. Umalis kami ng peace kami. So umalis sila ng peace sila. Ako lang Okay. po ito talaga nagawa. Dahil awang-awa na po ako sa dalawa kay Okay, so yun. At kaya daw niya nagawa ay dahil awang-awa na siya sa ex-love team. Well, okay, sige, tapusin muna natin. at kay Eds. Pareho po silang nai-stress, pareho po sila Mhm. na walang peace of mind. Gusto ko lang po na kahit Okay. magkita sila sa labas, okay sila. Hindi dahil ng Okay. gusto ko magka-Edsy o gusto ko kung ano pa man. Nasa sa kanila pong dalawa ang desisyon. Wala po sa akin. Ang gusto ko lang po yung matahimik na ang mga issue at kung ano-ano pa man. Yun lang po. Dahil mahal na mahal ko po sila. Awang-awa po ako sa kanilang dalawa. Yun lang po. So, yun o, narinig naman natin, sinabi ni sponsor number 2, ang hangad lang daw ay pagbatiin yung dalawa, pero hindi naman para magkabalikan sila kung ano man relasyon meron sila. Alam naman na natin yun, kasi lantaran naman yun, and para matapos na raw ang issue, well, yan na. Hindi po yon, madam, mga sponsors. Ang masasabi ko lang dyan ay mahirap, kumbaga yung nangyari po, pasensya na kayo, ako yung magre-react sa inyo. At maaring, maganda, alam ko, maganda hangarin ninyo na pagbatiin, maayos yung issue, pero I don't think na kayo po yung tamang tao na makakagawa ng solusyon. Unang-una, okay, hindi kayo nagsabi man lang sa magulang ni Biancy at kay Biancy, ganun na rin kay Kalingap Edu, ganun na rin sa part ng Kalingap, hindi kayo nagsabi na ganun yung plano nyo, na pagtatagpuin nyo yung dalawa. Eh, nasa kaligitnaan po yan ng gera. Hindi po ba? Kumbaga, kung iisipin nyo guys, no? Kakaroon ng gera. Alam na natin yon, issues, di ba? Tapos merong parating na third party at yung mga dalawa na nasa front line ay pagbabatiin, samantalang yung iba ay nagkakagera. Parang may kulang. Mas maganda sana kung nakipag-usap muna dito sa kabila, nakipag-usap din dito sa kabila, bago nila ginawa yung hangarin nila. Kasi si Kalingap Edu ay isa siya sa malaking naging part ng hindi pagkakaunawaan. Kasi yung ginawa nila na ibinulgar
si Kalingap Edu po na tungkol sa Manyakol issue, and then lalong-lalo na yung pagpapatulfo kay Kuya Bal na ang totoo palang nila is yung Manyakol issue pa rin. So yun yung ikinakasama talaga ng loob ni Kuya Bal kung bakit siya yung ipinatulpo samantalang si Kalingap Edu naman yung talagang gusto nilang targetin. Okay, so huwag na nating detalyehin yun. At sinabi ko lang para mas maintindihan po ng iba na hindi pa po nakakaalam, no? So, yun lang. Ang masasabi ko ay kulang at may pagkakamali. Sabagay, aminado naman sila na wrong move sila sa kanilang plano. Kaya lang, ang sinabi lang nila na wrong move sila sa part na hindi sila nagsabi doon sa dalawa na ex-love team na pagtatagpuin sila. No? And so, well, nasabi din pala ni sponsor number 2 na hindi niya inulit na sabihin doon sa magulang ni Biancy. Okay, doon sa part na yon may question din yon kasi yung salitang inulit, it means pangalawang beses na sana. Hindi natin alam kung nagsabi ba. Kung nagsabi ba nung una, ibig sabihin ay may idea na sana yung mga magulang ni Biancy, including Viancy, no, na itatagpo nila si Kalingap Edu. Kaya lang, bakit nagulat si Biancy kung meron na siyang alam before at hindi lang naulit na sabihin ulit. So it means, para sa akin, questionable yung part na yon. And, of course, ang Team Kalingap, dapat nagsabi man lang din sila. Kasi yung magkabila ang side ang naggigera. Sabihin na natin naggigera. Okay, medyo exage yung ginamit kong salita para lang mas maintindihan. Okay, may mga issues hindi nagkakaintindihan. So, ang labo-labo pa eh. Labo-labo pa. And lumalaki pa ng lumalaki yung mga issues dahil sa pakikipagsawsaw ngayon ng kung sino-sino na mga hindi naman talaga totoong involved sa mga nangyari. Padami ng padami yung mga sumasawsaw sa issues. Kaya maling timing. Kumbaga premature masyado yung timing na ginawa ng dalawang sponsors, and hindi lang maling timing kundi maling diskarte. Pasensya na sa inyo mga sponsors, pero kailangan sabihin ko ito sa inyo na malaki yung pagkakamali. Okay? And reactor ako, kaya sasabihin ko, re-reactionan ko ng natural at normal yung pangyayari. So yan po guys, so sana ay naging mas malinaw po ngayon, no, sa narinig na natin yung point or yung explanation or statement ng dalawang sponsors. So, ang isa pang dito ay naman, lahat ng narinig natin sa dalawang sponsors, kung ikukumpara naman natin dun sa kwento ni Manas, ay magkasalungat. Di ba? Kumbaga, ang kwento ng dalawang sponsors, lalong-lalo na itong sponsor number 2, na may kasamang kaunting kilig, kasi nga, ngumiti pala si Biancy nung hinabol ni Kalingap Edu. So, malayong malayo doon sa sinabi na ano ba tawag dito, na trauma, may iyakan, merong kung anik-anik, at may kasama pang sasampalin ni Biran, si Kalingap Edu, akmang sasampalin. Okay. Doon ko pala narinig yan sa sa isang empowered women. Yung pala yun. So yun guys, so yun. Yun po, bahala na po kayo kung gusto nyo mag-comment, masabi nyo kung ano man ang nyo. Basta yun na lang ang aking So hanggang doon na lang ang aking reaction doon sa dalawang sponsors at doon sa incident na yun, no? Doon sa malaking issue din na yun na lalong dumagdag sa kaguluhan. So hanggang dito na lang, and maraming salamat po sa inyo lahat. So ito muli ang inyong lingkod, Batang LU. Peace lang po tayo palagi. And God bless. Hanggang sa susunod na upload. Bye-bye po muna. Bye.
Woo!